Hello mga Carbinsoy, magandang umaga po sa ating lahat. So ngayong araw, i-continue natin yung set up natin na fish pan yung sa likod guys. So tara. So ito yun guys. Ipapakita ko lang sa inyo yung update sa na set up natin na filter. Yan guys. Pero medyo nakulangan pa ako sa filter natin guys. So balak ko, magdadagdag tayo ng isa. Diyan banda natin nilalagay. So ibang pump na naman ang gagamitin natin. So saglit lang guys, buksan natin. Ayan guys. So baka nagtataka kayo guys kung bakit karaming mga bula sa taas. Kasi kagabi guys, ang lakas ng ulan. Ayan, nag-spawn sila naturally. So yan, kanina madaling araw, hinuli ko yung mga lalaki. Ito sila guys. Ayan, so hinuli ko sila. Nilagay ko sila dito. Tapos iniwan ko yung mga babae doon. Yan. Ito sila. So yan naglagay. So ang na-spawn nila guys, ito. Ang babaeng to guys, oh. Yan. Tingnan nyo. Kasi nung kahapon, ang laki pa ng tiyan yan guys. So sa palagay ko, yan yung babaeng yan. Tapos yung yung single step natin na kuha ko, yan. Yan yung na-spawn kasi ang lalaki ng tiyan nila kahapon. So kung makikita nyo dito guys, oh, sa may outflow natin, yan, daming itlog guys. Ito guys, oh, yan, itlog yan guys. Yan, daming itlog. Tanggalin natin ha. Ito nyo guys, diba? Yan guys, oh. Yan. So itlog yan. Itlog to lahat ng koi guys. Yung nakikita nyo. Yan sila guys. So ang gagawin natin ngayon guys, hayaan na natin yan sila. So kung may ma-hatch, so swerte na lang. So pakita ko sa inyo last guys ha. Yan. Yan sa gilid guys. Yan. Papunta doon. Tapos nasa ilalim pa dyan guys. Ang daming itlog. So kasi nung paglakas ng ulan, umapaw yung tubig yung dito. So ayan. Kaya napunta dyan yung ibang itlog sa taas. Mag-spawn sila. Gagawin natin ngayon guys, magtatanim na tayo ng ating mga halamang pichay. Kasi yung setup natin na filter guys, ginawan ko siya ng DIY na ito, aquaponics guys. Ibig sabihin ng aquaponics, may mga isda po tayo, tapos pipilter natin, tapos may mga pananim din. So katulad niyan guys. So ganyan. So tataniman natin to dito lahat guys ng pichay. Yan, yan, yan. Okay, so bigyan ko muna kayo ng konting insight kung ba na-set up yung ating filter. So, yung main pump natin guys, yan, sa malaking tubong yan, 32 mm. So, dyan po hinihigop yung tubig natin sa pond. Tapos, pagkahigop yan dyan, pinipilter to siya dito guys. So, bale, ang laman ng filter na to guys, so yan, tubo yan, papunta yan dito sa baba. Tapos may basket dyan na nakataob. Tapos may elbow. So yung tubig para whirlpool effect siya guys. So may ikot palagi. Tapos sa basket, sa ibabaw ng basket, may mga plastic cups or yung mga takip ng mga soft drinks, yun, yung ng mineral water, yung mga takip hanggang dito guys. So puno yan ng mga takip ng soft drinks. Tapos ng takip guys, may ganito din niya na kapal na gravel. Yun. Yung ganito din kalaki guys. So mga hanggang dito. Tapos yung sa taas na banda guys, yung mga charcoal natin o yung uling. So pang
pampalinaw ng tubig natin. So, buksan ko guys pero hindi nyo na makikita yung silalim kasi nga natabunan na guys. Yun guys makikita nyo guys, diba sobrang linaw. So ang overflow natin dito guys. So pagkatapos ma-filter ang tubig natin, aangat. So dito mag-overflow. Tapos nilagyan ko yan dyan na reducer. Ito guys. So from 32 mm guys, ni-reduce natin ng 20 mm. Tapos may liter T tayo guys. Pagtatapos ng reducer, yan. Na-reduce na natin ng 20 mm. Tapos liter T. Ito guys, papunta to doon. Doon ang nag-i-aerate ng tubig natin guys. So, na DIY natin na at kahit isang pump lang gamit natin. So may aeration na din tayo doon. So hindi na tayo gagamit ng aerator. So diba nakikita nyo guys ang lakas. So parang aerator din or air pump yung purpose nun. Na-discover ko lang yan guys habang sinisit up ko to. Kasi kung diretsong 32 mm ang bababa natin dito, hindi kakayanin ng ating bell siphon na mag flood and drain siya guys. Kasi sobrang lakas ng outflow natin, magiging continuous yung pagbuhos ng tubig dito guys. Hindi mapuputol yung suction natin. So kung hindi nyo masyadong maintindihan yung sinasabi ko, so tingnan nyo sa unang video nito guys, kasi doon na-explain ko kung ano ang purpose ng bell siphon natin. So ganito guys. So yung isa sa T papunta dito sa ating bed mismo, planting bed. So dito tayo magtatanim. Kung nagtataka kayo paano ba nabubuhay ang mga tanim, baka sabihin nyo nabubulok kasi may tubig nga. So ito guys actual guys, ayan, nag-overflow na guys. So yung tubig dyan, ito yung level ng tubig. So nauubos yan guys. So pagkaubos nyan, matatapos yung suction nya, itigil din yan guys. Pagkatigil nyan, so dahan-dahan na naman yun na magre-refill. Angat na naman yung tubig dito. Yun ang sinasabi kong flood and drain. Yung mga tanim natin dito, so may panahon sila na makahinga. Tapos di na rin tayo magdidilig kasi palagi nito silang nadidiligan every couple hours na magdi-drain to, tapos magpa-flood na naman ulit. So ganon, cycle lang guys. Tara, pagpatuloy natin yung pagtatanim ng ating pichay. So pupunuin natin ito guys ha. So paalam mo na. Okay guys, bago tayo mag-transplant ng ating mga pichay, nag-gupit-gupit muna ako ng filter floss ata to. So ginupit ko sila guys ng ganito kaliliit. So ito yung papambalot natin sa katawan ng pichay kasi natumba sila guys dulot nung nakaraang gabi. Sobrang lakas ng ulan. So tingnan nyo guys yan so hindi pa sana natin to transplant kasi dalawa pa lang yung dahon niya. Kasi ang ideal na i-transplant guys pag ganito na guys ganito, apat na yung dahon. So yan, pwede na yan. Pero lalahatin na natin to guys, transplant na natin to lahat kasi ayan, nagsipaghigaan na guys dulot ng matinding ulan. So tara guys, simulan na natin guys. Ayan na guys, nabunot na natin lahat yung pechay natin. Sisimulan na natin magtanim guys. So kuha tayo ng isang ganito, tapos sa pechay gagawin natin guys, hindi sa baba mismo, ito lang banda guys, babalutin natin. Ganyan guys. Pagkatapos nating mabalot ng ganito guys, saka natin itatanim para at least may nakasuporta sa katawan mismo ng halaman natin guys. So
Okay na guys, so natapos natin ito tama lahat. Kaso dito banda guys, ay naubusan po tayo ng pichay na pangtanim. Kasi yung iba, ito guys oh. So nabali yung puno. So dito banda guys, hanapan na lang natin ng ibang halaman na pwede nating eksperimentuhan na itanim dito sa ating aquaponics. So yun lang guys, maraming salamat po sa panonood. Kung nagustuhan nyo po ang ating video, so huwag nyo pong kalimutan mag-like, tapos i-share nyo na din sa inyong mga kaibigan, kakilala, mga kapamilya para mapanood din po nila yung pinaghirapan nating mga content. Sa hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, lalagay ko po yung link sa baba. Tapos pag-subscribe na rin guys. So yun lang guys, siya nga pala po, shoutout po pala sa mga nagpapa-shoutout. Ito po sila guys. Ayun, so maraming salamat po sa inyo. Sa mga bago nating subscriber, ito sila guys, shoutout po sa inyo. Ayun, so maraming salamat guys. Gusto nyo pong ma-shoutout sa susunod na video, i-comment nyo lang po sa baba, #shoutoutadvensoy. Tapos comment nyo rin kung ano ang request nyo na pwede natin gagawin para sa susunod na content. Yun guys.